Alam mo, Susan, may mga pagkain na masarap talaga. Pero di ba minsan mas napapasarap kapag may pinapares tayo na sausawan o kahit yung sarsa? Nako, tama Kuya Kim, malaking bagay din na malaki ang impluensya ng ibang lahi sa atin, kaya lalo napasarap ang ating inihahain. Narito ang aking kwentong dapat alam mo. Kada maghahanda ng mainit na nilagang baka, ang 42 anyos na si Tutsi, bukod sa mga sahog nito at kanin, hindi raw makukumpleto ang kainan ng mga Caviteño kapag wala ang matingkad at malapot na kapares nito. Ang sarsa berenjena. Nakalakihan na raw ni Tutsi ang pagpapares ng sarsa berenjena tuwing kumakain. If you were born and raised in Cavite City, parang hindi ka talaga sanay kumain ng nilaga without yung sarsa berenjena na yun. Kung wala yung berenjena, hindi ako kakain ng bulalo or kahit na anong nilaga. Ang sarsa na ito, kumpara sa ibang sausawan, gawa sa dinurog na talong at kalabasa na tinimplahan ng tinadtad na bawang, suka at kaunting asin. Maaari rin daw itong samahan ng kamote at saging na sama. Ang salitang sarsa ay galing sa salitang salsa o sauce. Ang berenjena naman ay salitang Kastila na ang ibig sabihin ay talong. Ang taste niya dapat is parang sour and salty. Tapos may kick talaga siya dapat ng garlic. Madami akong gumawa, tapos itatabi ko lang. Kunwari, the next day, magluluto ako ng adobo, wala akong gulay or kahit na anong kapartner, pwede na sa akin yun. Ang sarsa berenjena kadikit din daw ng lengguaheng nagmula sa Cavite City. Ito ang Chabacano na unang natutunang gamitin ni Tutsi. Kabado pag retira, not olvida, mandabanya kong AK. Alas 3, kailangan sinispel tayo kumingo para po din sa Salitimbrano. Disito kumingo, libato kumingo yan na ba? Simula nung bata pa lang ako, kailangan akong ipasok ng nanay ko sa eskwelahan para lang makapag-Tagalog kasi hindi ako makapag-Tagalog nung una. Ang Chabacano ay isang wika na nabuo mula sa iba pang mga wika. Ayon sa profesor na si George Francisco, ang Chabacano kasi ay kombinasyon o pinagsamang mga wika ng Portuguese, Spanish at Malayan. So ito kasi yung produkto ng malayang pakikihalubilo ng mga tao noon sa Cavite City nung sila ay nakitungo o nakihalubilo sa mga Espanyol. Dagdag naman ng food historian na si Chef Christopher Karangian dahil tila naging mas madali raw ang pakikipagkalakalan at pakikipag-usap ng mga Espanyol sa mga nagsasalita ng Chabacano. Madali rin daw nilang naituro ang ilang mga pagkain gaya ng sarsa berenjena. Isa sa pinaka-importanteng lugar ng kolonya nila yung Cavite City. Ito yung tinatawag nating main port. Dito sa lugar ng Cavite, lalo na sa Cavite City, makikita natin na almost lahat ng mga pagkain, lahat ng mga bagay na gagamit nila yung lingwahe ng Chabacano. Even sa sarsa, sa pangalan ng pagkain, sa lutuan, puro pangalan ng mga Espanyol ang ginagamit natin. Ipakikita sa atin ni Tutsi ang paggawa ng sarsa berenjena. Ang gagawin na lang natin is imamash na lang natin tong eggplant. So pag na-mash nyo na to, ilalagay nyo, imamash nyo rin yung mga kalabasa. Kapag nadurog na ang talong at kalabasa, haluan ito ng suka at bawang. Kapares ang nilagang baka. Mas napasasarap daw ito gamit ang sarsa berenjena. Ang mga nakaugalian at nakasanayan, mapasalita o pagkain man, madalas ang pinaghuhugutan ay ang kasaysayan, gaya ng sarsa berenjena at ang lengguaheng Chabacano na talagang tatak ng mga Caviteño. Iyan ang kwentong dapat alam mo.